So guys, good evening. Bali meron akong sinet na na 5 topic na pag-uusapan natin ngayon kasi napakahalaga nito na malaman niyo, matutunan niyo. When you start network marketing. So guys, i-ano niyo na lang, take note niyo na lang or paunurin niyo na lang 'to ng paulit-ulit para makuha niyo yung pinakang ituturo ko. So unang-una, kapag papasok ka ng network marketing, lalo na kapag online mo siyang gagawin, pwede rin naman, pwede yung offline or online. Pwede both siya eh. Pwede mo siyang i-apply parehas. Pero mas lamang to sa mga nag-online. Lalo na yung taga malalayo o kaya ay meron mga kakalalang taga malayo. Napakahalaga nito. Unang-una, yung Facebook profile. Siyempre, kapag negosyante ka, dapat formal form, decente. Decente yung ano mo, decente kung titingnan yung profile account mo, yung Facebook account mo, matiming, yung Facebook account mo. Kasi kapag meron tayo mga tao na message, kinausap, through online, tinawagan, sabihin na, sa pinakamadaling salita yun message. Hindi naman totally nagre-reply agad sila eh. Ang ginagawa ng mga yan is i-stock muna tayo, titingnan mo na yung, sino ba itong tao to, di ba? Titingnan yung mga posts. Ano bang meron dito sa tao to? Kaya napakahalaga partner, or napakahalaga guys, yung maayos yung profile mo pa. Sa profile mo pa lang dapat yung profile mo pa lang maayos na. Or sabihin na natin, siyempre, negosyante ka, ang i-offer mo, opportunity, maganda, kikita sila. Sabihin na pwede, makapagpabago ng buhay. Tapos yung profile mo, naka-face mask ka, or hindi nakikita na malinaw yung mukha mo, nakatalikod ka, nakaside ka, nakatagilid ka. Hindi ganon. Dapat unang-una, dapat decente. Or maayos yung suot mo, formal. Kahit hindi naman yung sobrang formal, hindi yung nakabaro o naka-Amerikana ka. Kahit yung semi-formal lang, na pag nakita nila, yung parang yung maniniwala sila na may ginagawa kang magandang opportunity, yung isineshare mo na opportunity is talagang tunay at nakikita sa'yo. So, yun, dapat maayos yung profile, kahit hindi yung kahit yung simple lang, basta kita malinaw yung mukha. And pangalawa, cover photos. Napakahalaga din sa cover. Kasi sabihin na, maganda nga profile mo. Okay nga profile mo. Yung cover photo mo naman, magkakaibigan kayo, nagiinuman. Diba? Hindi ganon. Kung ikaw nagsisimula ka pa lang, pwedeng ilagay mo dyan is yung nakaka-motivate or quotation, quotes, sa madaling salita. O kaya picture ng family. Picture mo na, sabihin na natin, basta maayos. Ang normally kasi ang ginagawa ko dyan, sa cover photo ko, is yung, halimbawa, nag-picture ako nasa isang beach ako, nasa isang resort ako, kita yung view, tapos ako nando sa gilid, tapos kita yung view sa gilid ko. Yun yung normally na ginagawa ko profile or cover photos. Para at least, minsan nilalagyan ko pa yun ng caption. Ayun, nakaka-motivate. O, ganun yung ginagawa ko sa cover photo. Mahalaga yun. Kasi, yung Facebook natin, yung Facebook account natin, parang bio natin yan eh. Tignan nyo, pag nag-apply ka ng work, nagtrabaho ka, anong unang hahanapin sa'yo, anong unang titingnan sa'yo? Siyempre, yung ano mo, bio data mo. Titingnan yung background mo, titingnan yung, sino ba itong tao to? Bakit ko to papakinggan? Bakit ko to tatanggapin? Ganon din doon sa business natin. Yung Facebook account mo, bio mo yan. Sa lahat ng mga tao, prospect mo o kausapin mo. Mga tao share mo ng opportunity o bibenta mo ng produkto. So, ganon. Kaya napakahalaga ng profile and cover photos. Pangatlo, yung bio. Sabihin na natin, okay ka good ka sa okay ka sa profile, okay ka sa cover photo. Kaso nga lang, yung bio mo, kung ano-ano, kung ano-ano na lang, sabihin na natin is, yung, dapat sa bio kasi yung nakaka-motivate, yung connected do sa profile, connected do sa sa cover photo mo. And, pwede kayong kumuha ng idea sa mga business partners natin na mga kasama natin, katulad ng ginagawa natin, kung paano sila maglagay ng bio. So, yun. Kasi nung nag-start ako, ganun din naman eh. Hindi naman ako nag-start ng, may idea na agad ako gato ang ilagay ko. Minsan, nagsisearch ako sa Google, nagsisearch ako sa Facebook, o kaya, pinakamadali is kopyahin mo. Kopyahin mo muna as nagsisimula yung mga katulad mo.
O katulad natin, o yung business partners natin. So, ganun yung ginagawa ko dun. Okay, pwede sa akin. Promote nyo sa akin. So, ganyan guys. At the same time, okay na sa profile, okay na sa cover photo, and okay na rin sa bio. And last, hindi pala last, marami pa 5 topics tayo eh. Posting. Okay? Kailangan active or nakikita do sa yung account mo is active. Siyempre, sabihin na natin, nag-share ka ng opportunity. Pero sabihin natin, once a week ka lang nagpo-post. Hindi okay din. Hindi na siya healthy. Kaya dapat araw-araw nagpo-post ka. Gaano kahalaga ang posting? Ang posting kasi, flyers mo yan. Flyers mo yan sa mga taong sharean mo. For example, ikaw, ano ba yung maganda i-post? Bago pala ako nagsisimula, pwedeng mga motivational sa umaga pa lang. Ano natin, meron tayong as nagsisimula, pwedeng ito yung gawin mo. 3 posting every day. Sa umaga, yung motivational, o yung encouragement, yung pag nabasa nila yung mga taong bagong gising, o kaka-out pa lang sa work, yung mamomotivate sila, di ba? Magiging okay yung feelings nila pag nabasa nila, o nakita nila itong post mo na to. Pwedeng, hi, good morning, o, di ba? Have a great day, o kaya breakfast, mag-send ka ng breakfast, o kaya ay mag-post ka ng breakfast, o kaya ay mag-post ka ng nagkakape ka, pwedeng mag-post ka ng, ikaw, picture ka sa sarili mo na nagkakape ka, mga ganong bagay, o kaya ay hanap ka ng mga motivational quotes sa Facebook, o kaya ay sa Google, o sa YouTube, wala sa YouTube sa Google, mga ganyan. Sa Facebook, marami din pwede ka makakuha sa Facebook. Mag-search ka lang motivational quotes. Mga lalabas na yan, pipili ka na lang kung ano yung akma doon sa gusto mong i-post. Lalo pag umaga. Pwedeng ganun yung gawin mo. Sa tanghali, pwede nang gawin mo dyan. Yung mga masasaya, jokes. Kasi parang ang pagpo-post, para sa pagkain. Kapag ang pinost mo ay puro motivational, mauumay sa iyo yung tao. Mauumay na makita niya yung post mo. Di ba? Pwedeng sa umaga, yung motivational, yung inspirational. Sa tanghali, pwedeng jokes. Pwede yan. Pwede mga nakakatawa. Sa hapon naman, siyempre, iba naman. Lifestyle, habit mo, iba yung mga ganon. Post mo yan sa Facebook. Ngayon, mag-all out ka doon sa Facebook mo. Kailangan buhayin mo na yung Facebook mo. 1 week, at least 1 week, makonsistent mo na nagpo-post ka ng 3 posting every day. Ang pinakang goal lang dyan is magkaroon ka ng habit. Okay? Magkaroon ka ng habit na nagpo-post ka. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka mahilig mag-post. Di ba? Mahirap yun. Kaya ang i-build natin ngayon sa'yo is yung habit mo na nagpo-post ka everyday. Dapat buhay active yung Facebook mo. And mahalaga kasi yun kasi titingnan niya ng mga taong kakausapin mo, sisharean mo. Okay, posting. Napakahalaga niyan. So, at least 1 week, gawin mo yan para magkaroon ka ng habit. And ito pa, para mas maganda rin, at para magkaroon ka ng idea, mas mabilis na magkaroon ka ng idea, i-add mo yung mga business partners mo. Na-i-add ka ngayon sa Facebook, di ba? May mga ano yan may mga iba't ibang Facebook group, hindi. Group chat, di ba? May mga ganyan. Group chat. Pag in-add ka sa isang group chat ng mga business partners mo, kasama mo mga business partners mo doon, i-add mo sila sa Facebook. Ngayon, meron tayong tinatawag na Facebook algorithm. Na kung sino yung palagi mong nire-reactan, yung mga post niya, magpa-pop up sa, sa Facebook mo o sa timeline mo. Okay? Magpa-pop up siya sa, for example, ako, i-follow mo ako or reactan mo yung mga post ko. Tingnan mo. Yung mga post ko, kadalasan lalabas na yan sa timeline mo. Kaya ganun yung pinakamaganda. Add mo yung mga mga business partners mo, sorry. Mga business partners mo. Tapos, reactan mo yung mga post. Reactan mo yung mga post nila para ang mangyari dyan is lumabas sa timeline mo yung mga pinopost nila. Pwede mong kopyahin yon, pero wag mo i-share. Ito yung ma-advise ko. Wag mo i-share. Pwede mong i-download yung i-save yung picture, tapos kopyahin mo yung bio, tapos i-post mo siya. May nataas sa likod. Tapos, kopyahin mo, i-post mo siya sa timeline mo. Pwede ganun yung gawin mo dyan. Add mo yung mga business partners natin, tapos ay kunan mo sila ng idea.
Para ikaw din, hindi ka nahihirapan na mag-isip pa ng mga ano ba yung mga ipopost ko. Pwedeng ganun yung gawin mo as nagsisimula. And everyday, napakalayo nito. Ito pa, yung pang-apat, everyday watching, tagalogin ko na. Araw-araw dapat nakakapanood ka na at least isang video. Ano bang video ang kailangan ang dapat mong panoorin? Kung ano yung skills na gusto mong matutunan, yun yung panoorin mo. Napakarami yan sa YouTube, meron din yan sa Facebook. Pero normally sa YouTube yan eh. Kung gusto mong ma-develop yung mindset mo, manood ka ng mga video about mindset. Kung gusto mong ma-develop yung skills mo in terms ng ano ba, maganda. Kasi normally kapag nandito ka sa ganitong business, kapag nasa business ka, pumasok ka na sa ganitong business, dapat yung alay na doon sa business na ginagawa mo, yung papanoorin mo eh. For example, in terms na skills, ano ba yung skills na gusto mo matutunan? In terms ba ng pagkausap? O in terms ba ng leadership? Napakarami mo pwedeng patutunan at hahanapin mo na lang yan sa Facebook, sa YouTube. Search mo na lang ano yung gusto mo matutunan. Pero meron akong i-advise sa inyo na pwede nyo gawin, na pwede nyo i-follow. Ito, lagi ko itong pinapanood. Napakagagaling na speaker nito, napakagaling na mentor nito. Kasi napakarami na rin itong binago na mindset, napakarami na din na bago na buhay, napakarami na tulungan, which is Joseph Lim. Okay? Si Joseph Lim, isa sa mga motivational content creator. Sabihin na natin, itong opportunity na ito din yung ginagawa niya, which is network marketing. Isa sa mga top earner ng company natin. At napakarami na niya binago ang buhay. Guys, i-search niyo yan si Joseph Lim. Ang dami niyo matututunan sa kanya in terms ng paano siya mag-isip, paano yung lifestyle niya, paano kahit lahat. Kayo na makakapagsabi. Basta i-search niyo siya, makikita niyo lahat ng video niya doon. Okay? And pangalawa, si Eric Warren. So, siguro, ilagay ko na lang dyan yung ano niyan. Ilagay ko na lang isang Eric Warren. Ilagay ko na lang dito yung ano. Dito sa taas. Ilagay ko na lang yun yung pinakapangalan para madali nyo matandaan. And si Coach Ras. Isa pa si Coach Ras. So, ipapalabas na lang natin yan dito sa taas para nakikita nyo yung pangalan. And hindi na kayo nahihirapan. Nahanapin yung tao. So, yun yung mga tao na lagi ko pinapanood. Kaya, mabilis ko din nabago yung mindset ko, yung mabilis din yung growth, personal development. Kasi, ang tinuturo nila about sa about sa ginagawa nating business eh. And at the same time, talagang grabe yung mga learnings na makukuha niya sa kanila. Hindi siya nakikinig. Hindi niya siya mapapakinggan basta-basta sa mga normal na tao. Sabihin na natin, sobrang dami kasi experience ng mga tao yun. And naging successful sila dahil sa experience na yun. Kaya sabi nga nila, kaya nila sinishare yung mga ganun is para hindi na natin pagdaanan yung hirap na pinagdaanan nila, yung pagkakamali nila. Sinishare na, parang shortcut. Kung ano yung maganda nangyari sa kanila, yun na lang yung magaganda ang ituturo nila sa atin para hindi na tayo dumaan doon sa mga marami pang mali. Although, hindi naman naiiwasan yung magkamali. Pero at least, hindi na natin pagdadaanan yung mas madami pang mali. So, yun yung mga makukuha nating idea sa akin, mga learning sa kanila. And, meron pa ba? Facebook cover, photo, nasabi ko na yun kanina. Everyday watching video. Napakalaga nun. Kahit isang video lang. Meron pa nga akong ginagawa, guys, yung nakapanood na ako ng videos na motivational or about sa skills man. Kung ano pa man yung gusto ko matutunan sa self ko. Ginagawa ko pa dyan, nagbabasa pa ako ng books. Nagbabasa ako ng books about Think and Grow Rich. Yung paano ka dapat mag-isip. Mga ganyan. Sobrang dami kong ginawang way para kung bakit ganito na rin tayo kung bakit ganito nakakabilis yung growth natin sa development natin. Kasi tinrabaho ko siya. Hindi instant na matuto ka kagad. Ang galing naman magsalita ni coach. Ang galing naman magsalita ng mga business partners ko. Kaya ko kaya yun. Kaya mo yan basta maniwala ka sa sarili mo. And tatrabahuhin mo lang yan. Ang pera dito sa ginagawa natin, dito sa negosyo natin, pwede siyang kitain eh. Pwede mo siyang kitain, given yan, kapag ginawa mo yung opportunity, yung business. Pero guys, ang pinakang unang ibibigay kasi sa iyo nito is yung mabago mo yung sarili mo. Kasi hangga't hindi mo binabago yung sarili mo, hindi mababago yung future mo. Kasi sa pinakamalaking learning sa akin yung kung gusto mo daw baguhin yung buhay mo, baguhin mo muna yung sarili mo, character mo, di ba? Yung mindset mo, di ba? Attitude mo, lalo kung mali yung attitude mo. Kasi
Sabi nga, sa attitude, in terms of sa attitude na lang, is 80% attitude, 20% lang yung skills. Kasi, ang skills, kahit sino naman, pwede matutunan ang skills eh. Pero kung magaling ka nga, sablay naman yung attitude mo, bali wala din yung galing mo. Kaya mas mahalaga pa rin na tama yung attitude. Kaya, that's it. Kung ano yung mga tinuro ko ngayon, guys. Yun lang. I-apply nyo lang siya. Tapos, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa inyo. So, 1 week, at least do sa posting, every day, 1 week mo dapat siyang ginagawa para magkaroon ka ng habit. And yung sa Facebook profile and sa Facebook cover, pagtan mo yan, check ko yan. And yung bio din, mahalaga yan. And yung everyday nanonood ka ng video, ito na lang everyday gawin mo siya, manood ka ng video at least 1 week. Habit pa din. Nagbibuild pa rin tayo dyan ng habit. And so, yun lang. Okay lang? Okay na? So, yun lang yung pwede kong yun yung ituturo ko sa inyo ngayong gabi. So, yun yung topic natin. So, thank you so much sa inyo tayo sa panonood. So, God bless you at the top.